What's up mga kababayan, News That Matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating bibigyang highlight itong mga winika ng mga senador sa panawagan na bigyang proteksyon ng ating Vice Presidente na si Sara Duterte. Tatlong senador nga mga kababayan ang naghayag ng pagkabahala sa political harassment na nararanasan ngayon ni Vice President Sara Duterte. Ito ay kasunod ng pagkatanggal ng 75 PNP personnel na naka-assign sa Vice Presidential Security and Protection Group na wala man lang abiso. At unang ang nanawagan mga kababayan itong si Senador Bato sa mga dating personnel ng Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police na mag-volunteer bilang security escort ni Vice President Inday. Ginawa ni Senator Bato ang panawagan sa kanyang social media account matapos maglabas ng open letter si Inday laban kay PNP Chief Marbil. Sa liham ni VP Inday, tinawag nito na political harassment ang ginawa sa kanya at binanggit din niya na sinungaling itong si PNP Chief Marbil. At sinegundahan naman ni Senator Robin Padilla itong pagsuporta din kay Vice President Sara Duterte para sa kanyang proteksyon. Na hinikayat ni Senator Padilla na ang mga dating rebelde na maging volunteer security escort nito. Na sa kanyang post nananawagan naman po ako sa lahat ng mga dating rebelde na may tamang papeles ng pagsuko at amnestisya, kayong mga kaalaman sa Penjak Silat, Kali, Eskrima, at handang sumailalim sa pagsasanay, pagsusuri, clearances at approval ng opisina ng pangalawang Pangulo. Nais kasi ni Senator Padilla mga kababayan na magpalista sa opisina ng pangalawang Pangulo ang mga nagbabalik loob na dating rebelde na may kaalaman sa martial arts. Dahil hindi na biro ang magulong seguridad ng ating Vice Presidente. Naniniwala din si Senator Padilla mga kababayan na isang karangalan na magsilbi sa leadership ni Duterte na dating Vice Chairperson ng NTF-ELCAC. Kaugnay din ito pinaalalahanan din ni Senator Bongo ang mga PNP na huwag maging selective at gawing tama ang kanilang trabaho. Na tama nga naman mga kababayan na huwag sana sila maging sunod-sunuran o sa mga nasa itaas. Ang pulis, ani ni Go, dapat ay manatiling tapat sa kanyang pinumpaang tungkulin at hindi sa anumang political agenda. Correct. Dahil nakakawalang integrity ito sa buong ahensya ng PNP kapag nagkataon. At bukod pa rito mga kababayan, nagsalita din itong kapatid mismo ni Bongbong Marcos na si Senator Amy Marcos sa seguridad ng kanyang BFF na si VP Sara. Wika niya, VP Sara Duterte should have her security detail back ASAP. First, she is the second highest elected official in the country, whose safety must never be compromised. Second, she is a Duterte, who like her father is a staunch defender of law and order, hence topping the CPP-NPA's order of battle. At sino naman yung Romel Marbil na yan? Ni hindi ko yan kilala. Yan ang matapang na wika ni Senator Amy Marcos dito kay PNP Marbil na nagiging tuta ng mga nasa Malacanang. Di umano, naku naman po. Kaya naman sana PNP Chief Marbil magdalawang isip ka na sa iyong mga pinanggagawa dahil hindi na ang taong bayan ang disappointed sa inyo kundi pati ang mga senador na mas mataas sa inyo. Bumaba ka na lang sa posisyon kung hindi mo naman natutugunan ng maayos ang iyong tungkulin. Pero bago ang lahat mga kababayan, huwag niyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga mga kababayan, naging maugong na usapin ngayon sa social media. Itong nakita nila na isang kano na nakabihis NBI sa Davao City Police Office ngayong araw lang. Grabe naman yan. Kung kaya naman hindi maiwasang isipin ng taong bayan na tila'y pinapasok na di umano ng Marcos administration ang mga taga-ICC upang manmanin ang mga Duterte naku naman po. At sa lugar pa nga nila
ito tinalaga sa lugar ng Davao. Hay nako, grabe naman yung pang-iipit yan. Marcos admin. Well, nasa kamay na ng taong bayan yan, no? Panigurado kung may mangyari mang masama sa mga Duterte, baka katapusan nyo na din na nauupo dahil marami ang mga nagmamahal sa mga Duterte administration. Na tulad ng sinabi ko, ayan nga mga kababayan, sinabi dito sa balita na handang magbigay seguridad di umano ang mga taong bayan para kay VP Sara. Talagang marami pa rin ang solid Duterte kahit anumang mangyari dahil alam din nila at napapansin nila na sa tama naman itong mga ginagawa ng mga Duterte. At di naman sila pulboronic, hindi naman sila isang smuggler o ano pa man yan, hindi naman sila kidnapper. Kung kaya ang taong bayan din mismo mulat sa katotohanan na may mali sa administrasyong Marcos ngayon na tila'y nag-iiba ang anyo o kulay ng mga ito. At dyan na natin tatapusin mga kababayan itong mga highlights na nangyayari sa ating bansa. As always mga kababayan, kita na lang tayo sa ating next vlog. Maraming salamat, ingat and God bless.